Hello guys! Ito na naman ang ating new for today update. At ito nga, maraming nagtatanong sa akin kung saan daw mas maganda magtrabaho. Dito ba daw sa Hong Kong o sa Middle East? Depende po kasi yan. Ganito po kasi yan. Once na dito tayo sa Hong Kong, may iba-iba ding patakaran. Pero kung pag-uusapan natin ay freedom, syempre dito sa Hong Kong, freedom tayo. Marami tayong pwedeng gawin dahil every week or holiday ng Hong Kong, pwede tayong makapag-day off. So, makakalabas tayo kahit saan natin gusto. Kung sa Middle East naman, nakadepende din yan. Mayroon ng iba kasi na nagbibigay ng day off. O mayroon din ng mga iba din kasi ng mga amo is mababait din. Nakadepende po kasi yan. Kaso lang, ang pinagkaibahan ng Hong Kong to Philippines is malapit lang. Kung gusto mong umuwi anytime, 2 oras lang ang flight to Hong Kong to Philippines. Pero kung dyan sa Middle East is napakatagal naman, ilang oras. Meron ka pang mga intersection bago ka makadating sa Pilipinas. Pero kung pag-uusapan natin ang trabaho, talagang dito, karamihan sa mga amo, masisilan talaga sadya dahil maliit lang ang bahay dito pero ang trabaho mo hindi natatapos. Araw-araw ka na lang talagang sagad sa trabaho. Bibihira yung makapagpahinga ka ng kukunting oras lang. Nako, dito time is gold. Pero kung sa Middle East naman, malaki yung bahay pero kahit pa paano kapag tapos na yung trabaho mo, as in tapos na. May pahinga ka na, may malaki ka pang kwarto. Dito sa Hong Kong, ang karaniwan kasi dito ng mga tirahan nila is parang condominium lang. Bibilang lang yung mga malalaking bahay sadya. Sa Middle East naman kasi, ang lalaking bahay. Kung pag-uusapan naman natin ang ipon, nakadepende po sa tao yon kung paano niya i-handle ang kanyang mga sahod. Kasi kahit pa dito ka sa Hong Kong, kung hindi ka marunong talaga magtipid at tudo gastos ka, padala sa pamilya, hindi ka makakaipon. Pero kung doon ka naman sa Middle East, nakadepende sa iyo din yan kung paano mo din titipirin. Kasi may mga nasa Middle East din na talagang minsan hindi pa rin sila nakakaipon kasi lahat ng sinasahod nila is nauubos lang din sa padala. Pero kung babasihan sa sahod, dito naman kasi sa sahod dito, mas malaki talaga sadya ang Hong Kong. Pero ang cost of living naman natin dito is magastos. Kasi every Sunday, day off mo, ikaw rin ang gagastos. Sa pera mo rin yun mababawas, hindi sa mga amo. Kung sa Middle East naman, yung mababa lang yung sahod pero halos karamihan binibigay ng amo libre. Tsaka bibihira ka rin makalabas. Kung sakali man makalabas ka, minsan natitipid mo rin yung sasahurin mo. So parang halos parehas lang din ang patak noon. Kaya nga kung ako sa inyo, nakadepende po yun. Pero kung gusto niyo ng freedom, dito kasi lahat kaming mga OFW o ano man, once na may mali, talagang pagtututukan ka, ikaw ang paniniwalaan nila, susuportahan nila, basta totoo ang sinasabi mo. Kaya dito maganda ipaglaban kasi pantay ang labanan. Hindi pwedeng yung agency lang, o side mo lang, o kung yung amo mo ipinilansya ka na, tapos wala ka pa rin karapatan. Dito mayroon kung sino yung nagsasabi ng kasinungalingan, yun ang pinaglalaban nila. Kaya yun lang ang kinagandahan dito. Kaya ang payo ko sa inyo, kung gusto nyo mag-apply, kailangan ready din ang sarili ninyo. Mapa dito sa Hong Kong man o sa Middle East. Kaya ito ang aking short advice sa inyo. Kung nagustuhan nyo, paki-like naman ang aking YouTube channel ito. I-subscribe nyo naman siya para kahit pa paano, mayroon naman tayong maisunod na tips, advice. Kaya maraming pong salamat. Ako po ang inyong OFW, Inday Kunyang, dito sa Hong Kong. Sa susunod na naman natin susundan ng mga ilang tips, advice sa mga gustong mag-abroad. May marami pa tayong i-advise. Kaya marami pong salamat.